Another problem to solve a magnitude of resultant na po ng force and its direction using our parallelogram method. So sa problem na to, meron tayong dalawang force given that F is 450, the theta or the direction of F is 60 degrees. So hahanapin natin yung resultant nitong dalawa. 700 yung isa at naka-direction ng set ng 15 degrees down dun sa negative x-axis. Ngayon, may measure natin yung direction din ng resultant from the positive x-axis. So parang ganito yan. Like the first example, no, ginagawa natin, pinagdudugtong natin from tip to tail. Ito po. And then, yung resultant is yung to close the loop of the triangle, no? Ang tip din natin dyan, nung nakaraan, is mag-draw ka nga ng parallelogram parallel to this. So, dito. And ito. Yan. No? And then, the resultant is going from here to the intersection of the two lines. So, ito yung magiging R mo. Yan, yan yung resultant. So, pwede mo nga daw ilipat itong F here para ma-close yung loop or itong 700 ilipat mo doon. Pwede rin yun. So, makabuo tayo ng triangle para mas madali nating ma-solve yung mga unknowns. So, next is lagyan natin ng angles. No? Yung triangle na yan, o mailipat natin, o makuha natin mga angles dito para makagamit tayo ng dalawang laws natin, yung cosine law at yung sine law. So, since ang hinahanap natin is R, okay, in this triangular form, no? Obviously, mayroon kang given at sides. According to cosine law, kailangan mo lang daw ng angle dito na theta, for example, theta. And pag nahanap natin tong theta, pwede na natin gamitin si cosine law, the opposite side of that angle. Okay? So, makukuha natin yon gamit yung initial positions ng mga forces natin. So, say 60 ito, no? Okay, 60 daw ito. So, ito 450. Okay? Ngayon, para mahanap si theta, maging ano lang tayo, siguro, yan, gamitan natin dito ng geometry. Ayan. So, kung ito ay 60, so ito ay 30, di ba? Okay. 30, so may 30 ka dito. So, again, nilipat man natin yung force, yung position niya hindi nagbabago. So, kung 30 yan, yan. Tapos ito, 15, di ba? From y-axis, from x-axis, so imagine mo ito yan. So, ito yung 15. Yan. 15. And since, okay, equal yan dito, yan. 15. Very obvious na kung ano yung magiging theta dito. Since nakabuo tayo dito ng 90 degrees. So, from that, 90 minus 45. So, ibig sabihin, yung ating theta is 45 degrees. Okay? Yun. 45 degrees yung ginamit dito or gagamitin natin dito. So, you can now use that cosine law. Okay, to find R. Okay? So, sabi sa cosine law, square root of the first side, 700 square, plus the second side, 450 squared, minus 2 times the two sides, times cosine of that angle opposite to the unknown, 45. So, we have 497.014. Okay? So, yun yung magiging resultant ng dalawang force. Okay? So, ano naman yung direction niya from the positive x-axis. So, ito yung tinutukoy. So, kung meron kang y-axis dito, tsaka x-axis, ito yung positive x-axis. So, yung position mismo ng R, ito. Yan. So, hindi sila approximately pares yan, ano? Hindi lang ano yung scaling ko. Pero, ang tinutukoy na ito, na direction from the positive x-axis is ito. From positive x-axis to the direction of R. So, tawagin natin siyang alpha. Yan. So, ito rin yun. Okay? Alpha. Si alpha is parang 90 degrees to, di ba? 90 degrees. Tapos, i-add lang natin tong portion na to. Ano kayang angle to? And very obvious yan. Base dito sa ating diagram, kung may 15 ka dito pala, ano kaya ito? Di ba? So, makukuha natin ito, makukuha natin ito, makukuha natin ito. Ganun lang yan. So, para makuha ito, as a whole,
obvious na yan. Kailangan mong malaman ano to. And you will use sine law for that. And sinabi kasi ng sine law na kapag may side ka dito, the opposite angle, and then we have a given side, known side, tapos may angle din yun opposite doon sa side na yun, magagamit mo yung sine law. So, tawagin ulit natin tong theta. Okay? So, for that, gamit tayo ng sine law. Yan. 450 over sine theta, this time ito yung theta ko, is equal to r over sine 45. Sine 45 na ito. Okay? Using our calculators, we have theta 39.81. So, this is 39.81. So, para makuha yung direction alpha, kunin mo ito. Okay? Kunin natin yan. So, subtract lang natin. Yung nakuha natin, 39.81 minus 15. Yan. So, we have 24.81 dito. Okay? 24.81 dito. And since ito yung i-add natin dito sa 90 degrees. So, kunin natin naman yon. So, 90 minus that answer. Nakuha natin is 24.81. 90 minus 24.81. Yan, 65.19. No? So, 65.19 plus 90. So, yan. We have 155.19. So, si alpha pala is 155.19 degrees. So, counterclockwise rotation from positive x-axis. So, ganyan lang, no? Maging familiar lang tayo sa rules ng triangle. Gamit ng cosine law and sine law, makukuha natin mga unknowns natin. Okay? So, next. Paano naman kung palitan natin yung given? Like, meron naman tayong resultant force, no? Directed along the positive y-axis. And ang hinahanap naman natin ngayon is yung F. No? Ano yung kanyang theta or direction from positive x-axis. So, like, ganito. Okay? So, ganun lang din yan. Drawing tayo ng parallelogram and pagdugtong-dugtongin natin sila. Yan. Okay? Tip to tail and then twist to the resultant. So, actually, obvious naman na yan, no? Na may lalagay natin yung angle natin. And then, the positioning ba ng forces, hindi naman nagbago. So, you can say that this is 15. Yan. Ilagay nyo lang yung mga obvious na data. Tapos ito, diba? So, from that, ito yung data na hanapin natin mamaya. Okay? So, since yung F yung unknown, kailangan ko yung angle na to. Yan. Itong angle na to. Okay? And obvious na rin na 90 ito. Okay. So, 15 ito. So, ibig sabihin, 90 plus 15 lang yan. No? So, we have 105 yung angle natin dito. Okay. Yan. So, we can now perform for the cosine law. We have two sides, angle, and the opposite unknown. So, cosine law, that's it. Okay? So, we have 959.78 newtons. Direction na lang. Ito, yung data na to. So, actually, hindi siya yung angle na to, ha? Hindi yung pagitan ng FN 700. Ang hinanap natin is ito, from the positive x-axis. So, since obvious na rin, this is 15 and this is equal to 15. Yan. 15 din to. So, pag nakuha pala natin to, yan, o say, yan, i-add mo lang yung 15. Makukuha na natin yung theta. Tama? So, sine law ulit. Sine law, opposite side is given. Ito ang hinahanap. Tapos ito, nakuha na natin. Ito yung opposite angle niya. We can now use for sine law. So, 500, this is sine. Sanay kasi ako sa theta na ginagamit na unknown. No? So, theta muna to. So, 500 over the sine theta, that is sine law, is equal to the F over sine 105. So, si F nakuha na as 959. So, yung theta natin is 30.21. This is 30.21. So, pasensya na po sa symbol na ginamit ko. No? Theta din kasi ito ang unknown. Sanay ako na gumamit kasi ng unknown theta. Okay? So, logical lang. 30.21, i-add mo lang yung 15, you will get the direction
na hinahanap natin. So, alpha ang ginamit ko dito. Alpha. Yan, alpha. Alpha 30.21 plus 15, 45.21. Okay? So, that's the use of parallelogram law. And hopefully, makita nyo maayos, maganda, convenient yung paggamit ng parallelogram law, lalo sa mga two forces lang. No? And salamat po sa panonood. If you have questions, if you want problems na gusto natin isolve, comment lang daw po sa baba. Thank you and God bless. Let's go! Let the music play.